Hi, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Ka-Coffee. At alam nyo ba yung nangyari? November 27, 2024 ngayon, Ka-Coffee. Supposedly, second day ng rally ng mga DDS, yung mga bayaran dyan sa EDSA Shrine, Ka-Coffee. Kahapon, may video na nag-circulate, diba? Nagkakalislahan, nagkakabayaran ng 200. Ngayon naman po, may nagsisermon kasi sumisigaw kasi ginugutom daw itong mga dumalo sa rally. Pakinggan muna natin. Isa pa. Sinasabihan nitong tao na ito na wag daw pong magsisisigaw dahil paparating na raw po yung pagkain. Bakit yung kasi ginugutom eh? Dahil ginutom yan, Ka-Coffee. Kanina nakikinig tayo umaga, syempre pagising natin medyo fresh pa tayo eh, no? Check nga tayo anong update yan sa EDSA. Baka dumami yung tao kasi kahapon umabot ng 300 yung tao eh. Siguro kalahati doon mga vloggers eh na nagre-report eh. At yung iba doon mga passengers, no, dadaan eh. Yung iba totoong nagsisimba. 300 kayo yung tao kahapon eh. Kanina nakinig tayo ng balita diyan sa DZBB. Baka sabihin niyo fake eh. Sa GMA, no, sa radyo. Mga 100 na lang daw po yung tao diyan at kawawa naman, Ka-Coffee, yung mga tao na ito na nakahandusay sa sahig, kanya-kanyang gawa ng paraan, kumuha ng mga karton at doon natulog. Yung iba, kumuha ng bangko at doon din natulog. Alam mo, sa ganitong sitwasyon, kawawa yung mahihirap eh. Kasi ginagamit sila. Binubulag sila, ginagamit sila para magkilos protesta, kapalit ng hindi natin alam. Yung iba siguro, libre kasi intentional nila, gusto nila. Pero karamihan dyan may bayad. Yung iba 200, may mga nagre-report na 500 daw po, yung iba 1,000. Libre daw po pagkain at merienda. Ang problema, nagsisisigaw sila dyan, nagrarally sila dyan. Asan yung mga boss nila? May nakita ka bang senador na pumunta dyan? Nakita mo ba si Bato de la Rosa na pumunta dyan? Ako hindi ko nakita. Baka nagpunta, hindi ko lang nakita, no? Yung mga supporters ng mga DDS senators, nakita mo bang sumuporta dyan? Yung mga mayor, nakita mo ba? Yung matataas na tao nagsipunta ba dyan? Si Ka Eric lang nakita natin dyan eh. Nagpapakalamig sila. Magaganda yung kondisyon nila, nasa magaganda silang bahay, nagre-relax, samantala yung mahihirap, nagsisisigaw dyan. Anong kapalit? Pagkain? Kawawa sila dyan, kaya nilayasan nila yung rally na yan. O ito, pakita ko sa inyo ha. O, tingnan mo yung sitwasyon nila dyan, o. Nasa DZBB yan, pwede nyong tingnan din yan, Ka-Coffee. O, ang estimate dyan ay 100 na lang po yung naiwan dyan. At tingnan mo sila, para silang mga pulube, para silang mga taong kalye na dumampot ng karton at dyan natulog. Samantalang yung mga boss nila, ang sarap ng tulog. Baka yung iba dyan mga naka-hotel pa. Nagpapakasasa, nag-i-enjoy at ginagamit itong mahihirap. Yes, may pagkain. Dumating yung pagkain. Siguro yung video na yun na nagsisirculate online, gutom na sila that time, hindi pa dumarating yung supply. Pero dumating na, marami. Pero hindi sapat yung pagkain. Tingnan mo yung kondisyon nyo dyan. Mahamugan ka pa dyan, nagkasakit ka pa. O, tingnan mo, maluwag yung EDSA. Hindi sila sinusuportahan dyan. Kasi malinaw na mali yung motibo nitong kilos protesta na ito, nadawit pa ang EDSA. O, nilayasan tuloy sila dyan. Nag-aalisan na yung mga tao dyan. 100 na lang ang crowd estimate dyan. Buti nga sa inyo dyan. Bakit nyo kasi gustong ibagsak ang gobyerno? Tumulong kayo sa gobyerno. Kaya nagkakaganyan si Inday Sara Duterte. Huwag nating ilihis yung issue. Confidential funds na winaldas. COA, Commission on Audit, ang nagsasabi na winaldas yan. Marami ang umaamin na inutusan sila ni Inday Sara Duterte na kunin yung mga bank account ng ilang opisyal ng Department of Education at sinuhulan niya. Ano, para manahimik o para gastusin yung confidential funds? Hindi mo pwedeng i-deny yan eh. Kasi may mga testimonya, mga tao ni Sara Duterte mismo ang nagtitestify. O yan o. Tao niya yan o. O hindi natin gawa-gawa yan. Baka sabihin ninyo, gawa-gawa natin yan. Nasa pahayagan yan. OVP Executive admits handing cash envelopes to DepEd officials. Sa pagdinig na yan dyan sa House of Representatives, marami ang umaamin sa mga ganitong insidente. Nakatanggap sila ng envelope mula kay Sara Duterte. Yung iba 25,000, yung iba 50,000 per month. At itong executive na ito, itong main involved na to,
itong Special Disbursing Officer o SDO ng Department of Education ay umaamin po na nagdi-distribute siya ng envelopes with cash to selected education officials under the direct orders of Vice President Sara Duterte. Under the direct orders of Sara Duterte. Direktang utos ni Sara Duterte na bigyan mo, suhulan mo, bigyan mo ng envelope yung mga yan. Actually, kawawa itong mga opisyal ng DepEd. Ang baba ng tingin sa inyo dyan eh. Sinuhulan kayo eh. During the House of Representatives Blue Ribbon Committee hearing on Monday night, former DepEd SDO Edward Fajarda, yan, sikat na sikat yung pangalan na yan, Edward Fajarda, now serving as an executive in the Office of the Vice President, testified that he solicited personal bank account details from DepEd officials and delivered cash envelopes as instructed by Duterte. Malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw. Inutusan daw siya ni Sara Duterte na kunin yung mga bank account, yung mga detalye ng kanilang mga bank account at bigyan niya ng mga envelope na may laman na cash. Mismong si Sara kinonfirm yan. Sabi ni Sara, nagbibinta nga lang siya, di ba? Si First Lady daw ang may utos dyan. Oh, hindi pwede. Alam mo nang mali, sinunod mo yung First Lady. If ever man, natotoo yan. Bakit mo sinunod? Tapos ngayon, magtuturo ka. Actually po, ito, sinasabi niya ha. Actually po, I was instructed by VP Sara. Fajarda said, when questioned by House Assistant Majority Leader Jude Asidre about why he was asking about their bank details. Fajarda said the instructions came directly from Duterte and that the funds were handed to him by the Vice President himself. Walang middleman ka, Coffee. Ang mismo nag-utos, Vice Presidente, diretso kay Fajarda. Usually kasi may mga middleman pa yan eh. VP Duterte, middleman at kay Fajarda. Pero ito directly ka, Coffee, may personal knowledge itong si Fajarda dahil mismong si Duterte ang nag-utos sa kanya. Directly. That's the term. Direkta na nag-utos sa kanya. May personal knowledge yan, hindi pwedeng hearsays lang. Kasi usually, kapag may middleman, pwede pa kasing i-justify yan. Paano kung yung middleman nag-iimbento lang ng mga sinasabi o naninira lang yan? O, di ba? Ito walang middleman eh. Diretso. Paano ngayon yan? Sabi pa ni Fajarda, the cash envelopes were distributed to DepEd superintendents, although not all received them. O pinili lang. Baka yung mga kakanta, hindi binigyan. O baka yung mga superintendent na wala silang kailangan dyan, hindi binigyan. During po kasi sa pag-iikot ni BP Sara, nakita po niya doon yung superintendent gumagastos ng sarili nilang pera sa office field work nila. Bakit hayaan mo silang gumastos? May pondo naman ng Department of Education. Doon yung kunin yung panggastos na yan. Sabi ni Fajarda. Asidre presented evidence including screenshots and affidavits suggesting that a broader group of officials, particularly in Region 7, had been contacted. Kung titingnan mo ang screenshot, yung lahat po ng superintendent sa Region 7 ay inyo pong kinontak at hiningian. Ibig sabihin, silang lahat po nabigyan. O grabe to ha. In fairness kay Fajarda, masunurin ha. O, lahat ng superintendent, kunin mo yung bank details para depositan natin ng pera yan. Fajarda reiterated that not all superintendents received the cash envelopes. When asked about where the funds came from, Fajarda confirmed that it was handed out by the Vice President. Ang dami sigurong cash ni Sara Duterte sa ano niya, sa opisina niya o sa bag niya. Siguro pag bumiyahe yan yung security nabibigatan sa bag kasi puro cash eh. Ilan ang cash niyan? Million lagi. Sa bagay, manipis lang ang million eh. Ang 1 million, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mga ganyan lang kakapal ang 1 million ka-coffee, oh. Tag na tagi 1,000. So, cash sa bag niya. Oh, generous, eh, oh. Sige, bigay. Ito, bigyan mo 25. Ito, bigyan mo 50. Ito, bigyan mo ng 100,000. Easy money. Hindi naman sa kanya galing yung pera, eh. Galing sa gobyerno yan, eh. Winaldas. Winaldas talaga. Binibigay po yung sa akin ni VP Sara, sabi ni Fajarda. This admission aligns with similar disclosures from other former DepEd officials including former Undersecretary Gloria Mercado. Ito yung mga umaamin, mga dating opisyal ng Department of Education na umamin na nabibigyan sila, na sinusuhulan sila ni Sara Duterte. Si Gloria Mercado, dati pong Chief Accountant Runa Catalan, na umamin din po na nakatanggap ng cash mula kay Duterte.
Asidre highlighted the pattern, noting the consistency of the testimonies across multiple witnesses. Hindi isa, hindi dalawa, hindi lang tatlo. Marami ang umaamin sa mga katiwalian na ito na ginawa ni Sara Duterte. Yan, impeachment na. Balita ko, ifa-file na raw itong impeachment eh. Ready na ka, Coffee? Ifa-file na lang. Nako. Ano ba? Mag-resign ba dapat o ma-impeach? Pili na kayo dyan. Ako, out of delicadeza, mag-resign na lang. Di ba? Kesa pag-i-impeach pa yan, gagastos pa ang gobyerno dyan, malaki-laking gastusin yan. Pag naging panauhin po namin yung mga superintendents at regional directors, we would expect that would be the response, na hindi po lahat at hindi po regular, sabi ni Asidre. Yes, Your Honor, sabi ni Fajarda, reply niya. Grabe itong confidential funds, kaya pala ang bilis maubos eh. 125 million, 11 days, ubos agad eh. Gastadora talaga eh. Iba talaga eh. Oo, pag mo yun, siya paggalit eh. During the same hearing, OVP SDO Gina Acosta admitted releasing 125 million pesos in confidential funds to Colonel Raymond Dante La Chica, the commander of the Vice Presidential Security and Protection Group on December 20, 2022. O yan. Yung security kasi pinag-handle ditong pera na to. The entire amount was in cash and handed over on the same day. Grabe ha. Similarly, Fajardo disclosed that 37.5 million in confidential funds for the first quarter of 2023 was turned over to Colonel Dennis Nolasco, ang designated security officer naman po ng Department of Education. Both SDOs confirmed that the transactions were carried out under Duterte's direct orders. Paano pa siya lulusot dyan? Lahat ng testimonya, isang sinasabi. Lahat yan utos ni Sara. Naku po, pag nakalusot pa yan, ha? Sa dami ng testimonya na yan, ha? Naku. Matindi na yan pag nakalusot pa yan. Kaya napakabilis magwaldas ng perang hindi sa kanya. Oh, ito pa. Dito tayo. Pagsamasamahin na natin yan. Si Arroyo, anong ibig sabihin niya ni Gloria Macapagal Arroyo? Nilalaglag niya na si Sara? O nililigtas niya yung kanyang sarili? Si Arroyo, alam nyo, kaibigan ni Sara Duterte yan. Diba? Open knowledge naman yan eh. Open secret yan eh. Magkaibigan yan si Arroyo. Noon nagtatanggol-tanggol pa yan nung hindi pa ganoon kalala yung pinaggagawa ni Sara. Ngayon na sobrang tindi na at mukhang negative na ang dating kay Sara at mukhang matatanggal na, si Arroyo matalino eh. Dumidistansya na oh. Dumidistansya eh. Survival talaga itong si Arroyo. Headline ng Inquirer. Masahin nyo ka, Coffee. Nasa Inquirer. Arroyo, thumbs up after pro-speaker move steers buzz. Sumasang-ayon siya doon sa mga pinaggagawa ng mga supporters ni Romualdez. Di ba si Romualdez matalik na kaaway ni Sara Duterte? Bakit sumusuporta na ngayon si Gloria Macapagal Arroyo? Anong ibig sabihin yan? Dumidistansya na siya kay Sara Duterte? Matalino talaga to si Gloria, oo. Political survival. Oh, bahala ka na dyan, Sara. Panaglag ka na, bahala ka na dyan, palubog na yung bangka mo, iwas na ako sa'yo. Kawawa si Sara, she deserves. At si Arroyo, liligtas niya yung sarili niya. Whenever Vice President Sara Duterte defied the House of Representatives by either snubbing its investigations or flouting its rules, observers also tended to look for her known key ally in the chamber, former President and Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Alam naman natin yan, magkaibigan yung dalawa na yan. Pero Arroyo's body language had the House abuzz after the latest flare-up and hostilities between Duterte and her critics. Unlike in past crucial moments when Duterte faced a grilling, Arroyo was not by the Vice President's sides during Monday's resumption of the inquiry into her alleged misuse of confidential funds. Bakit nawala si Sara? Si Inday? Bato, nalilito tuloy tayo. Parehas kasi ng ugali eh. Bakit wala si Gloria Macapagal Arroyo sa tough moments, hardest part of Sara's life? Dumidistansya na. In fairness, may political analyst. Sabi ng political analyst, ano lang yan? Survival lang ni Arroyo yan. Asa na ba yun? Ayaw lang ni Arroyo na ma-associate siya dito kay Sara Duterte. Kasi alam niyang palubog na. Ito.
Arroyo's presence in the plenary, sabi ng mga analysts yesterday is proof of that. She probably wants to de-associate herself with Sara's threat to tsugiin si Pangulong Bongbong Marcos at si First Lady. Dumidistansya si Arroyo kasi baka madamay siya. Iniimbestigahan si Sara Duterte sa plano niyang pagtsugi kay PBBM. O baka maling pa si Gloria Macapagal-Arroyo dyan. Sa isip-isip niya, wala akong kinalaman siya sa pinagsasabi ng babaeng yan. Kaya dumidistansya itong si Gloria. Nako po, iniiwanan na si Sara. Bakit iniiwanan na? Kasi alam nila na mali yung ginagawa ni Sara. Kaya nagising na yung mga taong yan. Do si Gloria talaga, matalino talaga, wais talaga, madiskarte, at political survival niya rin yan, gagawin niya yung sa tingin niya makakatulong sa karir niya. Laglagan, blues kayo dyan. Uy, nako, anong say niyo dyan, ka-coffee? I-comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee, yung mga nasa Facebook po. Baka di pa po kayo naka-like at naka-follow sa ating Facebook page, yan nasa taas po. Like and follow. Nasa YouTube, click lang po yung subscribe at hit nyo na rin po yung notification icon para kayo po i-updated sa ating mga bagong upload. O siya ako'y magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, ka-coffee at agkapitayon. Bye-bye!